Lucas, Kabanatang 11, mga talatang 1 hanggang 10. Ito po ang ating mga talata na huling pagbubulay-bulayan sa ating serye na ginawa, seryeng pag-aaral sa usapin ng contentment o pagkakaroon ng kasiyahan at diwa ng kahustuhan. Nais nating ugatin kung saan karaniwang nagmumula ang damdamin ng kawalang kahustuhan. So, samahan ninyo ako sa aklat ng Lucas, Kabanatang 9, babasahin po natin ang unang mga 10 talata. At siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho, at narito isang lalaki na tinatawag sa pangalang Sakeo, at siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman, at pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya, at hindi mangyari dahil sa maraming tao, sapagkat siya'y pandak. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya, sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, magmadali ka, bumaba ka, sapagkat ngayoy kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. At nang makita nila ito, ay nagbulong-bulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. At si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakaling nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isasauli kong makaapat. Sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal, hindi nagkakamaling mga salita. Ano po kaya palagay ninyo ang nagtutulak sa isang tao na sa kanya halimbawang pangangalakal, dayain niya yung kanyang timbangan? Ano po kaya ang maaaring magtulak sa isang tao na pagkatapos niyang ikuha ng siguro o insurance ang kanyang bahay, ikuha ito sa mas mataas na halaga, pagkatapos ay ito'y kanyang sasadyaing sunugin? Hindi naman po natin pwedeng sasabihin na ito ay bunsod ng lubhang kahirapan, halimbawa, lubhang karukhaan. Sapagkat kagaya po ng ating nalalaman at nararanasan at nasasaksihan, karamihan po ng aking mga sinabing halimbawa at marami pang iba, hindi naman hikahos at kapos sa buhay. Kung pangangailangan lang ang pag-uusapan, sila po ay natutugunan. Kung papaanong tayo, ang bawat isa sa atin ay gayon. Ngunit malungkot na bukod doon sa aking dalawang binigay na halimbawa, marami pang iba. Papaano na ang isang tao ay mandadaya sa kanyang oras, halimbawa ng pagpasok sa kanyang trabaho, o di kaya na may oras sa kanyang pag-uwi. Ano nagtutulak sa tao na sa kanyang pakikipagtransaksyon ay magkaroon ng pagsisinungaling o pandaraya.
Paano kaya at ano ang nagtutulak sa isang tao na mangupit sa kanyang trabaho, gayong siya naman ay tumatanggap ng para sa kanya. Marami pang iba. Palagay ko po ay malinaw sa atin na ang nagtutulak sa kanya ay yung tinatawag nating kasakiman, yung kagustuhan niyang magkaroon ng higit kaysa marapat para sa kanya. Bunsod po ito marahil ng matinding pagkainip sa mabagal na pag-iipon o pagkakamada ng kanyang mga kayamanan. Naiinip siya kung bakit sa haba ng panahon na ako ay nagsisikap, eto pa lang, hanggang dito pa lang ang nararating ko. Pwede rin namang ito ay bunsod ng malalang pagkainggit sa pag-unlad at pagginhawa ng iba. Nais mo at na tapatan sila, di kaya na may lagpasan, di ka pumapayag. Masakit sa kalooban na makita mo na mga tao halimbawa nakasabayan mo o di kaya naman ay may mas sa tingin mo hindi karapat-dapat ay siyang tila baga umuungos sa buhay. Nakukuha po ninyo mga kapatid, itinatangka kong ilarawan sa inyo yung karaniwan at mga posibleng pinanggagalingan nitong ating suliranin. Minsan pa ay dyan hindi nakakatulong ang social media sapagkat sa maraming pagkakataon nakakaramdam tayo ng lihim na pagkainggit kung ano ang nangyayari at nararanasan ng iba. Bakit sila? Bakit ang pamilya nila masaya? Bakit sila kung saan-saan nakakarating? Nakakalimutan natin mga kapatid na lahat ng bagay, kahit na ang social media, ay dapat gamitin sa isang paraan na magdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Hindi upang tayo, dalawang bagay yan hindi upang tayo ay maging kasangkapan sa pagkakasala ng iba. Huwag daw tayong maglagay ng katitisuran sa iba. On the other hand, hindi naman para tayo ay makaramdam ng pagkainggit sa ginagawa ng Diyos sa iba. Mahalaga po na maging malinaw sa atin ito. Magandang ang katanungan ano kaya ang huling makikita, mababasa ng mga kakilala natin sa ating Twitter o di kaya naman sa ating Facebook o sa iba pang instrumento ng pakikipagkomunikasyon kung yun na pala ang huling araw ng ating buhay? Ano kaya ang huli? Magdadala kaya ito ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos? So, magandang mga katanungan na tayo lang ang pwedeng sumagot. Hindi mo uubrang mag-volunteer para sumagot para sa iba. Hindi mo kayang basahin ang puso ng iba. Ang kaya mo lang ay ang sumagot ng may katapatan sa sarili natin. Ang pwede lang nating katawanin ay ang ating mga sarili. Malungkot po kasi yung mga dating ginagawa ng marami sa atin para sa Diyos, tila baga ngayon ay ginagawa natin para sa ibang bagay. O sa ating paksa, para magkamal ang higit kaysa kung ano ang meron tayo ngayon. Handa kang mapuyat, handa kang hindi matulog, handa kang magpagod, handa kang ubusin ang lahat ng lakas na meron ka, handa kang ubusin ang lahat ng perang meron ka, at marami pang iba para lang maabot mo ang lahat ng mga hinahangad mong makuha. Hindi po ba mga kapatid, dapat yung lahat ng yon at ang mga pinaka dapat iukol para sa Diyos? I mean, we do understand, naiintindihan natin at least intellectually, and we would very easily agree to the understanding that God deserves the best. The best of our time, the best of our money, the best of our talent, the best of our everything. Ngunit, hindi natin namamalayan na unti-unti
na hinahatak natin ito palayo sa Kanya na may karapatan at karapat-dapat para sa mga pinaka. At ito'y ibinibigay natin, ibinabaling natin sa iba. Isinasakripisyo natin para sa ibang mga bagay. Ang dapat sana ay isinasakripisyo natin para sa Diyos. Saan ang gagaling ito? Muli, galing ito sa kultura ng kasakiman. Ito'y parang isang anay na kumakain sa ating unti-unti. I appreciate the honesty of Deacon Bernie when he shared to us one morning during our devotion na mukhang kinailangan ko ng Facebook fasting. Kinailangan kong matagal na muna bago silipin uli ang Facebook sapagkat sabi niya, nakakaramdam na ako ng wala na sa lugar na pagkainggit sa dinadaan at magandang nararanasan ng iba. I mean, that is being honest. And he represents all of us. You see, bakit siya? Narating niya yung mga lugar na yon. Gusto ko ring marating yon. Kung pwede siya, bakit hindi ako? Bakit siya? Inalok na ng kasal. Bakit ako? Di hamak. Tsura. Mas maganda ako kaysa sa kanya o mas guwapo ako kaysa kanya. I mean, maraming pwedeng maglaro sa ating pag-iisip. Muli, para itong isang anay na kumakain unti-unti sa ating kaluluwa. At kung if we know anything about termites, alam nating kumakain ito at sumisira sa ating istruktura sa ating bahay nang wala tayong kamalay-malay. Inaakala nating buong-buo pang nakatayo ang ating tahanan hanggang isang araw ikaw ay mismo ay gugulating guguho na pala ito at wala ng laman. At gayon ang ginagawa sa atin ng kasakiman. Gayon ang ginagawa sa atin ng kawalan ng kasiyahan, kawalan ng kahustuhan. Alam niyo, yun yung isang bagay na kapansin-pansin sa usapin nito eh. Kinakain nito ang ating kaluluwa na parang anay, pero hindi na ito namamalayan. Mahirap makita na tayo ay nag-iimbot. Ako po ay pastor na ng matagal-tagal na ring panahon. Hindi mimisan kung sinabing 20 taong pastor na ako. At napakarami ko na pong karanasan sa pakikipag-ugnay sa mga kapatiran, maging hindi natin kapatiran, pagpapayo, lahat-lahat na. Halos lahat na yata ng kasalanan at mga pakikipagbuno ng iba't ibang mga tao ay nakasalubong ko na. Merong namumroblema sa kahinaan ng kanyang laman, pita ng kanyang laman. Napakadali para sa kanya ang mahulog sa tukso. Napakadali para sa kanya ang mahulog sa kalayawan. Madali niya itong nasasabi, madali niya itong nakikita na ito'y isang malaking suliranin na kailangan niyang ihingi ng payo. Meron namang ang inihingi ng payo ay yung kanyang problema sa madali niyang pagkagalit. Madali pong uminit ang aking dugo hanggang sa punto na nasasaktan ko na ang mga taong dapat sana ay kinakalinga at minamahal ko. Yung iba naman na mayroong suliranin sa pagseselos. Huwag di matingin ang kanyang mahal sa buhay sa iba. Nagyingit-ngit na. Pastor, tulungan mo ako. Ha? Pikit mo ang mata mo para wala kang makita. Yun ang unang solusyon. Minsan kasi, may problema tayo ng paggawa ng sarili nating multo. Now, that is not to excuse yung talagang problema. Pero sa maraming pagkakataon, we create our own
problem. We create our own difficulty. We look for it. Hinahanap natin. You see? And then, kapag ka natagpuan natin, gigil na gigil kang tuklasin ang lahat ng mga bagay, hindi ka pala handang harapin ang konsekwensya ng iyong mga malalaman. Pero alam ninyo, sa dinami-dami ng iba't ibang mga hamon sa buhay ng mananampalataya at di mananampalataya sa usapin ng kasalanan, wala pa po akong naaalala na taong lumapit sa akin na ang problema, masyado po akong maluho sa pagbili ng mga bagay-bagay para sa akin. Ewan ko nga po kung bakit po parang hindi ako mapigil na gusto ko yung laging bago ang ganito ko, laging bago ang ganyan ko. Ewan ko nga ho kung bakit parang ang katikatay ng paa ko, kailangan may marating akong bagong ganito at bagong ganon. Wala pa po akong nakakasalubong na ganon. Kasama ng kasakiman, kasama ng kagustuhang maranasan ng maraming mga bagay na nagbibigay ng pansariling kaligayahan, yung tagabulag ng mata. Ang hirap mong makita ang sarili mong suliranin. Amen? Madali mo yang madetect. Sa kalagayan ng iba, sobra naman, meron ng ganon, bibili pa ng ganon. Sobra naman, ganyan-ganyan, ganon-ganon. Madali mong makita yun sa iba. Pero hindi mo yun madaling makita sa sarili mo. And you know what? Kahit ano pa ang iyong economic, social status, problema yan ng lahat. Hindi dahil kasi kaya niya kaya ganot ganyan ang ginagawa niya. Kahit di mo kaya, pwede kang magkaroon ng puso na sakim. Pipila ka nga lang para kumuha ng kawang-gawang bigas Pwedeng mang-imbot ka pa at medyo kung tigi 1 kilo lang ang binibigay, gagawa ka ng paraan na makakuha ka ng 2 kilo, di ba? So, hindi talaga pinag-uusapan kung ano ang yung social or economic status. Pagka ang tao sakim, kahit na candy, pag-iimbutan niya pa rin yun. Hindi niya iisipin kung ano nawawala sa iba, basta ang mahalaga, masigurado niyang makuha niya ang para sa kanya. Nakasentro sa sarili ng tao, sakim, ang isip niya sa sarili niya. Now, merong ibang mga pinanggagalingan po itong mga problemang ito. Ang isa sa pinakaugat nito yung nasaan na ba tayo ngayon? Kasi po, halimbawa, sa pagdaan ng panahon, nakakarating ka sa isang level ng pamumuhay, nagkakaroon ka ng mga kakilalang mga tao na meron ding partikular na level ng pamumuhay, na ipapadala mo ang anak mo sa isang eskwelahan na medyo mas maayos-ayos. I mean, that is a real challenge. For example, for us, teachers. Napakarami po nating mga estudyante at ng mga magulang nila na may mga sinasabi. Nag-aaral dito, halimbawa, ang anak ng isang sikat na restaurant dito sa Baliwag. Merong isa naman na merong isang tea and coffee place. Meron naman na may mga tindahan, may mga tindang iba't ibang mga accessories ng sasakyan. At marami pang iba, mga may sinasabi at lahat-lahat na. Mula doon, sapagkat nakikita mo kung ano ang dinadaanan nila, nakakadama ka na kinakailangan mo ring isabay. Nakakaramdam ka na kinakailangan mo ring ipantay. Nakikita mo yung sapatos niya. Nakikita mo yung relo niya. Nakikita mo yung mga sinusuot niya. Ayoko namang yung akin ganri lang. Nakukuha po ninyo kung saan nang gagaling. Hindi mo naman concern kung ano na ang nakukuha ng mga taong di mo naman kilala Ang pinakamalaking temptasyon sa atin ay sumabay at mag-participate
sa isang uri ng buhay na meron ang karamihan sa iyong mga kaibigan, mga kakilala, mga taong malapit sa iyo. Doon po nanggagaling ang isa. Iyon po ang isa sa mga ugat ng problema. Dahil doon, kahit kailan, hindi mo naman makikitang husto ka na eh. Nakukuha nyo? Dahil ang iyong, hindi mo na mamalayan, kahit na napakarami, kahit na you are already living a lavish life. Kung ang pamantayan mo ay kung kamusta naman ang buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo, di lalo namang mas matipid ang uri ng pamumuhay namin kumpara kay kumare. Dahil ang naging pamantayan natin ay mga taong malapit sa atin. That's one of the reasons why, if we have an opportunity, we would bring our students, for example, to an orphanage for them to understand, for them to realize, bakit naman kinakailangan ikumpara mo ang sarili mo sa mga taong mas higit sa iyo sa maraming mga bagay? Ba't hindi mo masdan yung mga taong mas kulang sa iyo? Amen? May mali po tayong pamantayan sa ating pamumuhay. Nagdadala po ito. Alam ninyo, darating ka sa puntong ikaw ay mapapagod dahil sa kagustuhan nating sumabay hanggang sa ikaw ay gumagastos na ng higit sa talagang kaya mo. Sa liwanag ng lahat ng yan ay pumunta tayo dito sa mga talatang ating binasa. Muli po, Lucas, Kabanatang 11, ang talata ay 1. At siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. Narito, isang lalaki na tinatawag sa pangalang Sakeo. At siya'y isang puno ng maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Hindi na po ako mahihirapang ipaunawa sa bawat isa kung ano ba ang kalagayan at pananaw ng lipunang Hudyo sa isang maniningil ng buwis, sapagkat yan ipinaliwanag na natin ng detalyado kaninang umaga. Pero paalala ko sa inyo, kinamumuhian. Oo, sila'y totoong mayaman at sila'y totoong kinamumuhian. Kinapopuotan ng kanilang mga kababayan. Bakit? Sila'y traidor. Sila'y collaborator. Sila'y magnanakaw. Sila'y swindler. Sila'y manggagancho. Kumukuha sila ng salapi, hindi lang para sa gobyernong Romano, kundi kumukuha sila ng salapi na labis para sa kanilang sariling kapakanan. Kinamumuhian, pinandidirian ng mga tao ang isang maniningil ng buwis. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang maniningil ng buwis, siya ay pinuno. So, ibig sabihin ito ang kapural. Kung ibang maniningil ng buwis ay magnanakaw, ito ang hari ng mga magnanakaw. Ito ang hari ng mga manggagancho. Sabi nga ng talatang 2 sa Grego, siya ang arkitelones. Doon pa lang, yung arch rival, arch enemy, alam mo na ang ibig sabihin pinakamatinding kaaway. Sa kalagayang ito, pinakamatinding maniningil ng buwis. Walang pinawawalan, lahat binubuwisan. Naalala ninyo sa ating pagtuturo kanina, wala namang batas na nagsasabing hanggang dito lang ang pwede mong singilin. Kapag binigyan sila ng karapatan ng Roma, lahat pwede nilang gawin. Kaya din nakapagtataka, ano tawag
ng mga Hudyo sa mga kagaya nila. Ang sabi ng talatang 7, at nang makita nila ito, ay nagbulong-bulungan silang lahat na nagsasabi, siya ay pumasok na namumuhay o nanunuluyan sa isang taong ano raw? Makasalanan. Wala nang kailangang maraming iba pang salita na kailangang gamitin para sa mga Hudyo. Ang maniningil ng buwis ay isang makasalanan. Marami pong talata, lalo na sa Bagong Tipan. Halimbawa, ang apostol na si Pablo, siya po ang naglilinaw. Ang kasakiman ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Colosas 3:5 at Efeso 5:5. Tandaan po ninyo, itong Lucas 11, matayo sandaling pumunta sa Lucas kabanatang 12. Kasi itatanong natin, bakit ko ipinasok yung ang kasakiman ay pagsamba sa Diyos-Diyosan? Kasi mga kapatid, ang daming isinusugal na ni Sakeo, hindi ba? Ang buong pamilya mo ay ituturing na masamang kagaya mo. Hindi ka na papapasukin sa sinagoga, ni hindi ka pwedeng pagkatiwalaan na maging witness sa isang court proceeding. So on and so forth. The whole 9 yards that I have already given you this morning. Ano ang nagmo-motivate sa isang Sakeo na isugal na lahat yan? Naharapin na lahat yan para lang maging maniningil ng buwis? Ang sagot, kasakiman. Sobrang napakahalaga sa kanya na makuha ang lahat ng gusto niya. He really did not mind if everyone despised him. Sabi ng Lucas, kabanata 12, hindi kayo lalayo sapagkat nasa pareho tayong aklat, nasa konteksto tayo. Ang talata ay 15. Lucas, kabanatang 12, ang talata ay 15. Sinabi niya sa kanila, magmasid kayo, sa wikang Ingles. And he said unto them, take heed. Sa ibang salin, be watchful. Bakit? Again, hindi madaling madetect na nagdadaan na pala tayo sa problema ng kasakiman. Amen? I mean, yung kasabayan nitong kinukondena ng banal na kasulatan ay yung pangangalon niya. Aba naman, pagka ang kasama mo na ay iba, sa higaang hindi naman dapat kinaroroonan mo, hindi mo naman sasabing, ay, ako pala yung nangangalon niya. Abay, pupunta ka pa lang doon. Alam mo nang pangangalon niya yon. Pero ang kasakiman, matagal ka nang namumuhay, matagal na tayong namumuhay, halimbawa dito, baka magulat ka pang, ako pala ay isang malaking sakim. Kaya ang paalala, hey, be watchful. Bantayan mo ang sarili mo. Baka hindi mo namamalayan, namumuhay ka na para dito. Bakit? Maging mapagmatyag. Ang sabi ng talata, sinabi niya sa kanila, magmasid kayo, kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao hindi sa kasaganaan na mga bagay na tinatangkilik niya. And he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Napansin po ba ninyo, mga kapatid, kung ano po ang salitang dapat tumawag ng ating pansin? Man's life does not consist. Meaning to say, yung consist is another term for exist. Amen? Ang buhay mo ay hindi umiiral. Hindi ka umiiral. You do not draw your identity from the things that you have.
malungkot na ang marami, ito ang pamantayan. Minsan, tinutulak ng iyong kapaligiran. Minsan, para ikaw ay patuloy na pagpahalagaan ng iba, kailangan may ganito kang suot, may ganito kang gamit, at lahat-lahat na. Naalala ko po, ayaw ko namang pakahulugan ng masama. Pero sa isa pong pastors conference na aking dinaluhan, yung pinaka-direktor ng nag-host ng pastors conference, direktor ng isang kilalang Christian bookstore, mismong sa aking table tumabi. Nagulat ako sapagkat di ko naman siya kilala. Siya ang unang nagpakilala sa akin at hinunta ko ng hinunta. Matay ko mang balikan ay wala akong natatandaan na nakatagpo ko na siya. Pamaya-maya, tinatanong niya, yan ba ang latest na iPad? Gusto ko rin magkaroon yan eh. Magkano ba? So on and so forth. Now this iPad, became a reality because someone was used by God, for me to be able to purchase this. Pero ang lungkot-lungkot, kung paglalaruin mo ang iyong pag-iisip, paano kung wala akong iPad? Paano kung ang aking cellphone ay pipitsugin? Ang isang director ba, for that matter, ng kahit anong establishment, ay mag-go out of his way para gustuhing makilala ako? Malungkot po na yung ating acceptance sa lipunan, tinutulak tayo ng lipunan na ang maging batayan ay ang mga bagay na mayroon tayo. At ang kasalanan naman natin ay ang patulak at hayaang imaneobra ang buhay natin ng mga ito. Oh my mga kapatid. Ang ibig sabihin ng consist o exist. By the way, gusto kong ipapansin sa inyo yung konteksto. Ang konteksto ay ang pagbabawal ng Panginoon for us to be anxious. That we are not to worry. That's the context of Luke chapter 12. Ang ating Panginoon ay hindi nagpapabaya kahit na sa isang maya. I wish I could say na walang panahong ako ay nakakaranas ng excessive anxiety, but I do experience excessive anxiety. Yung hindi ka na makatulog. Every time na lang na we have to purchase another set of my medicine. In-update namin yung report ni Maymay because that's one of the requirements sa kanyang application for scholarship. And we ended up with 22,000 a month that we need to produce para lang sa aking gamutan. See? But God is faithful. Binalikan din namin, because we have to explain papaano that those needs are being met. Ay napakaraming paraan ng Diyos. Isa doon, sa maraming pagkakataon, libre ang aming ulam. Sapagkat ang Nanay Rosie, kung mayroong kaunting tira, sige, yan na ang inyong tanghalian, yan na ang inyong hapunan. Isang payak na halimbawa, ngunit God knows how to take care of His own, you see. Ano ibig sabihin ng man's life that does not consist of the things he possesses? Consist is to be defined. Yung buhay na umiiral batay sa mga bagay na meron siya, yun yung buhay na dinidipina mo batay sa kung ano ang pag-aari mo o meron ka.
yung iyong personal worth ay nakabatay sa kung ano ang suot mo, sinasakyan mo, tinitirhan mo, mga taong kabarkada mo, kaibigan mo, kakilala mo, eskwelahang pinapasukan mo, at marami pang iba. Sabi ng Biblia, huwag mong isipin na ang buhay mo ay dinidipina na mga bagay na iyan. I mean, the unbelieving world may think that way, but we are being warned. Be watchful. Man's life does not consist of the things he possesses. Luke chapter 16. Again, we are still in the context of Luke 19, the life and the salvation story of Zacchaeus. Luke chapter 16. Verse 13. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa, iibigin ang ikalawa. Di kaya'y magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Maidagdag ko lang. Bago ko ituloy, nandito yung aking kapatid. Pagka naman linggo, ang aking magulang sa San Rafael nagpapadala ng aming tanghalian hanggang hapunan. Sangka pa. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. I'm telling you, I really appreciate God's faithfulness and God's instrumentalities. Amen. Now let's continue. Again, let's go back to Luke chapter 16, verse 13. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa, iibigan ang ikalawa. Di kaya'y magtatapat sa isa, pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. At ang mga Fariseo na pawang maibigin sa salapi ay nakikinig ng lahat ng mga bagay na ito at siya'y tinutuya nila. You know what? Our message is being recorded. Hindi malayo as others listen to this audio na sila man ay magtutuya, yung pastor na yan, kung ano-ano pinagtuturo. Maikli lang ang buhay. Might as well enjoy it. Eat, drink, be merry, and then tomorrow, we die. It is very possible. But brethren, tayo po, we have already been translated from the kingdom of darkness. Whose concern is nothing but that to the kingdom of His dear Son. Ano po mapapansin natin mula dito sa mga talatang ating binasa? At in the light of the whole Scriptures, ang isang mananamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat ang kasakiman, covetousness is idolatry. Merong tatlong katangian ang isang mananamba sa Diyos-Diyosan. Ang una, minamahal niya ang kanyang Diyos-Diyosan. Pangalawa, pinagtitiwalaan niya ang kanyang mga Diyos-Diyosan. Pangatlo, gayak siyang sundin ang lahat ng gustong mangyari ng kanyang Diyos-Diyosan. Sa maikling sabi, inuubos ng taong mayroong ganitong Diyos-Diyosan ang kanyang panahon at ang kanyang oras sa pag-iisip. Ano ba ang mga iba pang mga paraan para ako'y magkamalpa ng mas marami pa kaysa sa ibinibigay sa akin ng Panginoon? Ano ba ang paraan at kailan ba ako makabibili ng mga bagong ari-arian, mga bagong mga bagay na aking
pansariling napapakinabangan. Nauubos ang kanyang oras, ang kanyang lakas, ang kanyang atensyon sa pagkainggit, sa pagkaselos. Bakit siya unang nagkaroon nun? Bakit siya mas maraming ganon? Bakit ako hindi? Nagiging alipin tayo. Wala tayong kamalay-malay. Nagiging alipin tayo. Hindi natin namamalayan, mga kapatid. Ipinagbibili na natin ang ating kaluluwa sa mga bagay na dapat sana ay kagamitan lang natin habang tayo ay nasa mundo. Sa halip, sila'y pumapanginoon na sa atin. Naghahanap tayo ng significance. Pag-ibig. Paano ba ako nila mamahalin? Paano ba nila ako tatanggapin? Mula sa ating mga Diyos-Diyosan. Naghahanap tayo ng sense of security. Trust. Faith. Our faith becomes misplaced. He that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. But that is no longer the principle that we follow. Nalipat na doon sa pagka marami ako nito, matatag ako. Pinagkukuha na natin ng sense of security. We cannot serve two masters at the same time. Now, interestingly, yung salitang serve doon, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Yung salitang paglilingkod doon, ay isa palang tipan. Para kang nakikipagkasal. It's a covenant. It's a solemn covenant that you enter into. Taya lahat. Sabi ng Panginoon, hindi pwede na parehong taya lahat. Kung ang Diyos ang iyong Panginoon, taya lahat sa Panginoong Diyos. Kung ang kayamanan again, represents everything that has value. Amen? Hindi lang pera. Ano po? Hindi pwedeng metipan ka dito at metipan ka rin sa iba. Ang tawag natin doon taksil. Di ba? Yun ang tawag doon. You see. Now, pagka ang Diyos ang umukupa ng trono ng ating buhay, abay, madedemote itong mga Diyos-Diyosang ito. At pagka ang Diyos ang umukupa na ng trono ng ating buhay, yung pag-ibig mo sa Diyos na. Pagtitiwala mo sa Diyos na. Ang paglilingkod mo sa Diyos na. Ano tinatanggal? Worry, anxiety. Inaalis na yung pag-aalala. Bakit? Ang pag-aalala mo noong araw, noong una, baka mawala ito, baka kulang ito. Dahil hindi na sila ang mahal mo. Hindi na sila ang pagtitiwala mo. At hindi ka gayak na paalipin sa kanila. Tanggal na rin ang kanilang kapangyarihan sa iyo. Nalilipat kanino? Sa Diyos. At ano ang dala nung sense of assurance and security? Panginoon, bring me back to the cross. Paano mo ako minahal, Panginoon? Binigay niyo lahat. Gayak niyong ibigay ang lahat. Walang sukat na pag-ibig. Walang sukat na pagkalinga. May puwang ba ang takot? May puwang ba ang pag-aalala? Kung gayon ang ating unawa at karanasan. Balikan natin si Zacchaeus. Let's go back to Luke chapter 19. Oh, brethren, he that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall
He not also freely give us all things. I mean, I hope na hindi ito talata lang nakabisado natin, kundi lumalakad tayo sa liwanag ng mga talatang kagaya nito. Luke chapter 19, nagsimula ang biyaya, nagpakilala ang biyaya sa buhay ni Zakeo. Basahin natin ang talatang 3. At pinagpipilitan niya. You know what? You know, he was not only eager, in other translation versions, eager yung nakalagay. Pero pagka hinukay mo, alam nyo kung ano nakalagay? He was desperate. Desperado siya. Hindi nagbigay ng kahulugan, hindi nagbigay ng pangmatagalang kaligayahan at kapayapaan ang mga bagay na meron siya. Siya'y mayaman. Siya'y pinuno ng mga maniningil ng buwis. Siya'y kinatatakutan. Lahat ay ilag sa kanya because of his power. And yet, itong taong ito, desperado na makatagpo at makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya at hindi mangyari dahil sa maraming tao, sapagkat siya'y pandak. Tumakbo siya sa unahan, umakyat sa isang punong kahoy na sikamoro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zakeo, magmadali ka, bumaba ka, sapagkat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. Isang Zakeo na lumalapit sa Panginoon ng walang kapalaluan. May dahilan siya para maging palalo. Mayaman siya. Pero lumapit siya sa Panginoon na may pakumbabaan. Hindi niya na inalintana ang mataas niyang kalagayan. Kung kinakailangan umakyat ako sa puno, gagawin ko. I do not want to miss this opportunity to personally know Him. He approached the Lord Jesus Christ with a broken spirit, with a poor spirit. Napakamamahalin marahil ng damit niya, napakamamahalin marahil ng sandalyas niya, napakakapal marahil ng salapi niya sa kanyang bulsa. Pero alam niya, there is a greater need na meron siya. Merong poverty na hindi kayang punuan ng buong sanlibutan. Amen? What does it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Ano sabi ng Panginoon? I mean, in the light of the people who were there, ano sabi nila? Bakit yung makasalanan? Meaning to say, ang pag-iisip ng mga tao na nasa paligid, we are superior than Zacchaeus. Makasalanan yan. Pero nang huminto ang Panginoon, hindi niya pinag-ukulan ng pansin ang mga quote-unquote superior. Ang pinag-ukulan niya ng pansin ay ang isang talamak na makasalanang si Zakeo. Amen? Oh, malinaw mga kapatid, habang bumababa si Zakeo, palagay ko po, naglalaro sa isip niya. Ang paglapit kay Hesukristo ay hindi batay sa katuwirang pansarili. Ang paglapit sa Panginoon Hesukristo ay awa at biyaya niya. Bakit? Kilala niya ang sarili niya. Ang sama-sama ko. Bakit siya huminto sa tapat ko? Bakit niya sinabi, ayokong pumunta sa ibang bahay. Gusto kong dalawin ang iyong tahanan.
Ang kaligtasan ay hindi batay sa ating mga narating. Ang kaligtasan ay sa biyaya lamang. Ano ang naging konsekwensya? Let's continue. Verse 8. At si Zacchaeus yung nagtindig at sinabi, Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ibinibigay ko sa mga dukha, at kung sakaling nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, isasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Ano nangyari, mga kapatid? Kumakabig pa ba? Sabi niya, kalahati handa kong ibigay na lahat ng aking pag-aari. At sa mga nadaya ko, sa mga nagantyo ko, 4 na beses ang ibabalik ko. 4 na beses ng hinihingi ng kautusan ni Moises. Leviticus 5:16, mga bilang 5:7, dapat 1/5 bahagi ay iyong ibalik. May interest dapat ang pagsasauli mo ng mga dinaya mo. Sabi ni Zacchaeus, ayaw ko lang. 1/5 bahagi ay 20% of 100. Ayaw ko na 20%. 4 na beses ng 20% ang gaya kong ibalik. Wala nang kapangyarihan ang kasakiman sa puso niya. Hindi na siya kumakabig. Hindi na siya nang iisa. Handa siya at bukas na palad na nagsasabi, kahit ibigay kong lahat yan, my Lord, my Savior will take care of me. Amen? Ang prinsipyo ng Biblia, the more you give, the more God will take care of you. I'm telling you, yan yung isang bagay na ang hirap-hirap maunawaan. Malinaw rin kay Zacchaeus, sabi niya, ngayon dumating, salvation has come to your house. Hindi niya sinabing, in order for you to be saved, bigay mo nga yung percent na yan, balik mo yan. Pagka hindi mo binalik yan, di ka maliligtas. Hindi. Ang sabi ng ating Panginoon, pinatutunayan na tunay nga na dumatan na ang kaligtasan because of the right attitude of the heart. Taglay po ba natin ang katibayan na tayo ay iniligtas? Ang tanong ay hindi, how much should I give? Di ba may mga ganon? Naalala ko, merong isang kapatiran na nagsabi, sabi niya, hindi ako magbibigay na sobra. Ang inire-require lang ng Biblia, 10%. Kasalanan na pagka sumobra. Ang isang nakaranas ng biyaya, hindi nagtatanong, how much should I give? Ang itinatanong niya sa sarili niya at sa Panginoon, Lord, how much can I give? Hanggang saan po ako kayang magbigay? Hanggat kaya po, Panginoon. As you sustain me, I will be a vessel of your grace. Amen? Oh, praise God. Ano sabi ng 2 Corinthians 8:9? 2 Corinthians, iiwanan natin sa Zacchaeus and I shall be going to the conclusion of this message. 2 Corinthians chapter 8 and the verse is 9. A very familiar verse to many of us. Bayaan yung basahin ko ang talatang 8. Hindi ako nangungusap na tulad sa nag-uutos. You know what? Kahit ako bilang pastor is rebuked by this message, by this verse. You know what? You know why? Kasi may mga pagkakataon na parang gusto mo
gawin ng mga kapatid sa tamang paraan ang lahat ng mga bagay. Sabi ni Apostol Pablo, hindi nakukuha sa ganun yun eh. Hindi sa ako'y nag-uutos. Nagpapaalala, oo, pero hindi ubrang ipilit yun eh. Ano? Uubra bang sabihin mo, ano ka ba? Bakit ayaw mong maging tapat sa pagdalo, tapat sa pagkakaloob, tapat sa ganire, tapat sa ganon? Ano ka ba? Ano ba mali sa'yo? I mean, kahit na pukpukoy ng pukpukin, kung hindi kikilos ng makapangyarihan ang biyaya ng Diyos sa puso ng isang tao, hanggang mapipili lang na mapipili yun. Pero hindi mo kakakitaan ng pagbabago. Tama si Apostol Pablo, hindi ako nangungusap na tulad na nag-uutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba, ang katapatan naman ng inyong pag-ibig. Talaga bang naranasan niyo ang pag-ibig ng Panginoon? Sabi niya, papaano yan hahayag sa buhay niyo? And then mula doon, sabi niya sa talatang 9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukahan, ano daw? Magsiyaman kayo. Mga kapatid, gusto ko ipaalala sa ating bawat isa sa atin, kung ang Panginoon ang iyong tagapagligtas, kung ang Panginoon ang iyong Panginoon, kung ang Panginoon ang iyong pastol, sino ang nagmamayari sa iyo? Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Rofi, Jehovah this and Jehovah that. A faithful God. A God who is able to heal. A God who is able to provide. The strong-breasted one, El Shaddai, hindi na uubusan. He is able to sustain us sa buong panahon ng ating buhay. Amen. Kaya ako namatay sa krus para maranasan nyo na hindi na kayo dukha kung kayo na kay Kristo. Lahat ng kailangan mo ay ibinibigay ko na sa iyo. Amen? Panghuli. Pagka hinukay natin mga kapatid, mas malalim pa yan Minsan we concentrate on people's surface idols. Yung nasa hayag lang ba? Halimbawa, pamilya na lang niya, dinodiyos niya. Trabaho na lang niya, dinodiyos niya. Pag-aaral na lang niya, dinodiyos niya. Mga kaibigan na lang ang mahalaga sa kanya. At iba't iba pa. Di ba? Yun ang ating madalas na nakikita o na surface. Pero may mas malalim mga kapatid na ugat yun May mas pinanggagalingan yun. Halimbawa po, kung ang malalim mong Diyos-Diyosan ay ang pagkauhaw mo sa kapangyarihan at kontrol sa mga taong nasa paligid mo, wala ka namang pakialam kung popular ka at pinapaboran ka ng tao at masaya ang taong kasama mo, nakasama ka o hindi Basta ang mahalaga, pagka sinabi ko, gagawin nyo. Basta gusto ko, susunod kayo. Mas malalim na Diyos-Diyosan yun. Nakukuha nyo? Mga kapatid, mula doon, lahat kaya mong tapakan para lang sustinahan yung Diyos ang meron tayo sa ating kalooban. In this particular case, yung ating pagkagutom sa kapangyarihan at sa pagkontrol. You see. Pagka naman ang malalim mong Diyos-Diyosan ay yung gusto ka ng lahat. Wala ka namang pakialam kung wala kang power, kung wala kang control. Basta lahat ng tao, love ka. Handa mong ibuhos lahat, isugal lahat, gastusin lahat, ilibre lahat. Kasi gusto ko, love ako nila Gagawin mo ang lahat para mapanatili mo, ayaw mong makasagasa sa iyong kilo, sa iyong salita. Bakit? Gusto mo, pabor sila sa iyo. Kahit walang-wala ka na, babata ka pa. Bakit? Baka magtampo siya Ano lang sasabihin niya O kaya na may comfort. Ano ba naman ang pagsamba?
Gusto ko, maganda hinihigaan ko pag uwi ko eh. Hindi ko makukuha yung waterbed pagka hindi ako nagtrabaho ng ganitong araw at ng ganon-ganon. So para sa iyo, ang mas malalim na Diyos-Diyosan, hindi naman yung waterbed eh. Yung kagustuhan mong maligayahan sa lahat ng bagay. Nakukuha nyo? Mas malalim na ugat, mga kapatid. Halimbawa, sa dalawang mag-asawa, sasabihin ng lalaki, magsusumbong sa pastor, Pastor, yung asawa ko, wag na wag makakarating ng mall. Parang lahat na lang gustong pakyawin. Lahat ng damit, lahat ng alahas, lahat ng make-up, pinakamahal na lipstick. Ano Diyos-Diyosan ng asawa? Baka gusto niya, tinitingala siya ng iba. Tingnan nyo yung aking gamit. Tingnan nyo yung aking kwintas. Tingnan nyo yung tatak ng aking damit. Hindi divisorya yan. Hindi ukay-ukay yan. Aba, mamahalin yung sapatos ko. May problema yung babae, di ba? Ang Diyos-Diyosan niya, yung hangaan siya ng lahat. Pero alam ninyo, sa partikular na aking kwento, yung sitwasyon na ito, may problema din yung lalaki eh. Nagsumbong naman yung babae sa pastor. Pastor, yung asawa ko naman, napakakuripot. Kahit gabi-gabi, sardinas ang uulamin namin. Alahong pakialam niyang lalaki na yan. Basta ang mahalaga sa kanya, yun madadala nyo sa kabilang buhay. Ipon ka ng ipon. Kahit pudpud na sapatos. Alahong pakialam. Yung bahay namin, unti-unti nang nagigiba. Ewan ko baka isang araw, doon sa aming kubeta, lumubog na lang akong bigla. May Diyos-Diyosan din niya, mga kapatid eh. Ano ang Diyos-Diyosan ng lalaki? Baka wala siyang sense of security kung wala siyang pera sa bangko. Kung hindi niya hawak yung salapi niya, natatakot siya sa dala ng bukas. Parehong may Diyos-Diyosan. Isang halimbawa, the application is, many, numerous. Ating pong ugatin, mga kapatid, ano po kaya ang Diyos-Diyosan na nagkokontrol sa atin? In so far as the Bible is concerned, walang Diyos na nauna sa Kanya, walang Diyos na darating pagkaraan niya. Ako ang Diyos, wala nang iba. Naunawaan niya na si Keo, gayak siyang bitawan ng lahat dahil alam niya kung ano man ang binibitawan ko, may kakayahan ng aking Diyos na palitan. God is able to take care of me. Amen.